Kakatapos lang kahapon ng PBA draft at umabot ito sa record-setting na 11 rounds. Sa 124 players na nagpa-draft, 79 ang napili. At isa dyan ang internet sensation na si Keith Jimenez. Katulad niya, napakarami ding players na umaasang makaapak sa hardwood sa PBA. Pero ang tanong ano kayang mangyayari sa kanila kung hindi sila masign ng kanilang mother teams? Mapapanood kaya natin sila sa PBA? Yan ang aalamin natin sa videong ito. Practice players at reserves. Isa sa pinakaposibleng pwedeng mangyari sa mga players katulad ni Keith Jimenez ay maging practice player para sa kanilang mga koponan. Kadalasan 12 to 16 players ang kinukuha ng isang team para sa kanilang roster at hindi naman nila pupudpudin yan sa practice, di ba? Dito ngayon papasok yung mga practice players na yan. Pero sa sobrang daming guards ng SMB, mahihirapan nga tong si Keith Jimenez makapasok sa top 15 or top 16 man lang ng SMB. Ito lang naman kasi yung mga makakalaban niya para sa spot. Si Terence Romeo, si Simon Enciso, at si Chris Ross. So, malabo talaga. Ang positive dito, nasa team na si Keith Jimenez at anytime pwede siyang i-call up dahil nasa team lang naman siya at kapag maganda ang kanyang performance sa mga practice, talagang mai-elevate yung kanyang status. 3x3 team roster. Sa pag-angat ng 3x3, mas nabigyan ng opportunity yung mga players na hindi makukuha para makapaglaro pa rin ng basketball sa PBA. Hindi man ito yung nakasanayan natin o yung nakagawian nating panoorin pero masaya pa rin panoorin at subaybayan itong 3x3 basketball na to. Kaya yung mga hindi nakuha at hindi na-sign ng kanilang teams posibleng mapunta dito sa 3x3 at marami-rami na ring players ang na-draft sa PBA pero naglaro sa 3x3. Players tulad nila Encho Serrano, Prince Rivero, Almon Vosotros, Joshua Monson at ito nga si Brandon Ganuelas Rosser na naging gold medalist sa SEA Games. Ang kagandahan nito dahil nasa 3x3 roster ka ng iyong team, anytime pwede kang tawagin ng mother team mo na umangat sa 5v5. Katulad ng nangyari dito kay Encho Serrano. Isa pa, meron kang dagdag exposure at sinasabi ko sa inyo, no, meron talagang nanonood nito. May mga scouts na nanonood na pwede kang isign sa team nila kapag maganda yung performance mo. At ako personally sa tingin ko, bagay na bagay si Keith Jimenez sa 3x3. Other leagues. Dito ko nakikita mapupunta yung karamihan sa mga hindi na sign at mga hindi na drop sa PBA. Dahil alam naman natin na hindi lang PBA yung liga dito sa Pilipinas. Meron ding mga liga tulad ng PhilBasket tsaka ng MPBL na naghahanap din ng mga players na maglalaro sa kanila. Yung mga ibang players nga na nagpa-drop sa PBA nanggaling dito katulad nga ni Jan Amores at ito nga si Keith Jimenez. Kaya hindi naman masama na dito ka ulit maglalaro. Though sabi ko okay naman maglaro sa MPBL pero iba pa rin maglaro sa PBA kahit alam niyo na, the sad reality. Tulad ng sabi ko kanina, 124 players ang nagpa-draft at ang nakuha ay 79. Pero ang sad reality nga dyan, hindi naman lahat yan halos makakalaro sa PBA. Isipin nyo na lang to ang Converge ang pinakamaraming na draft kahapon. Out of 124 players, 12 ang nakuha nila. Kung iisipin mo, isang buong team na yun Pero out of those 12 players na na-drop nila, baka nga 2 o 3 lang yung talagang makuha nila. Swerte na kung 5 sa higpit ng labanan ng roster sa PBA. Same goes to Keith Jimenez. Sa tingin ko, napakaswerte na kung makakapirma siya ng kontrata sa SMB. Dahil katulad nga na sinabi ko kanina, sobrang loaded kasi ng team na to. Kaya good luck kay Keith Jimenez at sa mga players na na-drop. Sana mabigyan pa kayo ng magagandang opportunity para maipakita yung tagline yung galing. Sa tingin nyo ba makikita natin si Keith Jimenez maglaro sa PBA? At sa tingin nyo ba bibigyan siya ng SMB ng opportunity? Comment your thoughts down below at antayin ko yung comments nyo. Maraming salamat sa suporta. Yun lang, abangan yung next content ko. Peace.